ganito? Mama, kasalanan ko. Huwag niyong sisihin ang kapatid ko. Kasalanan ko. Wala naman siya ni isang gasgas. Kailangan niyong maniwala na hulog siya mag-isa. Sobrang sakit ng ulo ko. Baka may concussion na ako. Hindi nga, naniniwala kayo sa kanya? O sige, mukhang naniniwala kayo. Okay, kasalanan ko. May tama na si Nancy. Ano pa ba yung gusto mo? Puwisit ka. Naging matyaga siya sa'yo. Ang dami na niyang tiniis. Ba't di mo na siya pabayaan? Linda, sinasaktan mo ang puso ko. Linda, dati akala ko bastos ka lang. Hindi ko yung nakala malupit ka pala. Simula nung dumating ako sa Capital City, may malaking butas sa kwento dito. Padrama ng padrama ang buhay ko dito. Parang yung isang baduy na patapon na nobela. Ay teka, isang baduy na short drama pala. Malinaw na sa akin na di ako ang bida dito sa mundong to. Pero ano ngayon? Yan ang script nila. Para sa akin naman, mga supporting character lang sila. Linda, mag-sorry ka ngayon na. Kahit alam ko lahat ng salita para sa sorry, wala naman akong ginawang mali. Ba't ako magsasorry? Alam kong wala naman akong ginawa. Tingnan mo ginawa mo sa kanya. At sabi mo wala kang kasalanan? Sa tingin mo ba bulag kami? Ay, tingnan natin yung CCTV para makita niyong wala akong kasalanan. Alam mo namang walang camera dito. Kaya itong pinili mo para itulak si Nancy, di ba? Mga kapitalista nga naman. Sa dami ng pera nila, di makapagdagdag ng camera dito. Linda, kahit gaano ka pa kagalit kay Nancy, isipin mo kapatid mo pa rin siya. Huwag mo ipunto ng galit mo sa kanya. At saka, yung mababang exam mo, di niya yun kasalanan, anak. Linda Walker, nagigilty pa nga ang kapatid mo na hindi ka niya natulungan sa exam. Ang sama mo naman! Ay, teka. Anong narinig ko? Ako? Mababa sa exam? Iba ba ang meaning ng bad score dito sa Capital City? Ang score ko sa... Hala, Nancy! Nancy! Dadalhin ka ni Mama sa ospital! Ma, ako na! Hintayin mo lang. Lahat ng hirap na dinulot mo kay Nancy, ipaparamdam ko sa'yo ng mas matindi pa. Hindi ako makapaniwala. Ay, nagugutom na ako. Nakalimutan kong bumaba ako para kumain. Yan. Wow! Ang sarap ng pagkain. Paborito ko ang drumstick. Isa pa tong paborito ko, ang sweet and sour ribs. Ang sarap. Ano to? Masarap din. Laki nitong mesa. Di ko laging abot ang mga pagkain. Ngayon matitikman ko na lahat ng pagkain. Ito na ata ang karma ko sa pag-set up sa akin ni Nancy. Linda, huwag mo ako itulak. Huwag mo ako. Huwag ka matakot, anak. Nandito si Mama. Di na kita pababayaang masaktan ulit. Mama. Mama. Ma. Nancy, tuturo ako ng leksyon niya si Linda. Kuya, huwag mong sabihin yan. Bago lang siya dito at hindi siya komportable. Kasalanan ko. Kinalit ko siya. Huwag niyo siyang sisihin. Ikaw talaga, sobrang bait mo rin kasi. Isa lang ang request ko. Please lang, huwag niyo akong iiwan ha. Basta kasama ko kayo at ang mga kapatid ko, tatanggapin ko kahit anong gawin niya sa akin. Tatanggapin ko lahat. Ikaw talaga. Ikaw ang batang inalagaan namin. Paano ka namin magagawang iwanan? Butler, ang almusal. Sorry, Miss Linda. Lahat ng mga staff pinag-day off. Biglaan naman. Lahat, hindi ba kumain ng almusal? Pumunta po silang lahat para dalawin si Miss Nancy sa ospital. Kaya naman, So, ginugutom nila ako. sabi ni Master Joseph para matuto ka raw.
Di ba mayaman ang pamilya ng Luis? Bakit ang babaw nila? Pag di ako nag-almusal, di tama ang nutrisyon ko. Pag di tama ang nutrisyon, bababa ang study efficiency ko. At pag mababa siya, maapektuhan ang lahat ng grades ko. At pag naapektuhan ang grades ko, naku, guguho ang mundo ko. Naiintindihan mo? Gets mo? Gets mo ba? Ay, hindi naman. Iyaan mo na, di mo kasalanan. Ako nang bahala. Ay. Ay. May tumira na ba dito dati? Ang yaman nila pero ang kuripot. Ba't walang kahit na ano dito? Dahil walang pagkain, ang kalooban ko na lang ang palalakasin ko. Wala ka na namang sundo. Sabay ka na. Ang bango naman dito. Gusto mo ba? Ay, hindi ko talaga kayang tumanggi. Oh. Ang sarap. Kung gusto mo, iyon na yan. Pero, ba't gutom na gutom ka? Ang peti kasi ng mga Luis. Nasaktan si Nancy kaya hindi ako pinakain. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa insidente. Hindi ko nga siya tinulak. Nagpanggap siya na hulog siya. At saka... ay, wag na. Hindi mo naman magigets. Fine, kung hindi ko gets. Ako na ang magdadala ng almusal mo. Sa hapunan, punta ka lang sa bahay. Si Ethan Miller, tagapagmana ng mga Miller, na crush ni Nancy, na gustong maging manugang ng tatay niya. Gaya nga nasabi nila, siya siguro ang bidang lalaki sa kinababaliwang drama na to. Pag naling ka sa kanya, siguradong malaking gulo. Hindi. Focus muna tayo sa exam ko. Teka lang, wala ka naman sigurong gusto sa akin. Sana wag mo ako masamain. Ethan, high school pa lang tayo. Studies ang priority natin. Dapat mag-aral tayo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Seryoso kaya ako dito, no? Kasi nga, pag nagjowa ng maaga, bababa ang grades natin. Wala nang Luminaria University. Ay, hindi ko kayang isipin. Kung hindi mo alam, sa Luminaria University na ako nag-aaral. Magpo-focus pa ba ako sa pag-aaral? Oh, hindi ka na pala high school, no? Akala ko kasi, Parents ko kasi nagustuhan ka. Kaya sabi bantayan daw kita. Kaya pala. Salamat, Papa, Mama. Salamat sa parents mo. So, akala mo pala gusto kita? Hindi. Prosperity, democracy, civility, harmony, freedom, equality. Ang dami ko kasing nakaing bans kaya nahilo ko. Nahilo? Diyos ko, ba't syunga-syunga ako ngayon? Ano ba naman itong mga pinagsasasabi ko dito? Nahawa na yata ako ng novel syndrome doon sa pamilya ng Luis. Nakakahiya! Kunyari, nag-aaral ako. Nag-aaral. Sis, nakakabaliw siguro dito. Tagal mo na. Kayong lahat naman ng kasama ko dito araw-araw. Kung may nababaliw, di ba ikaw yun, Kuya Joseph? Oh, di pa natin nasa-celebrate ang galing ni Nancy sa exams. Sakto, paglabas niya, magse-celebrate tayong lahat. Thank you, Mama. Thank you, Charles. Okay, imbitahin din ang mga Millers para mas masaya. Ha? Kasalanan ni Linda to. Di sana nagkaganito si Nancy. Tama na, Kuya Joseph. Okay na ako. Patawarin mo na siya. Oh, si Linda ba yun? Sinong kasama niya? Si Linda ba yun? Si Linda? Bakit sila magkasama ni Ethan? Itong bruhang si Linda. Ang kapal niya para agawin si Ethan. Hindi, sa akin lang siya. Pagtapos ko mag-aral, siya ang pakakasalan ko. Hi, Ethan. Kumusta? Ilang araw na akong... Sige. Bye-bye. Anak,
Hi, Ma. May party daw ang mga Louis sa kabila para sa anak nila. Iniimbita nila lahat tayo. Ayokong pumunta. Bakit? Sabihin mo, natakot ka na ba kasi kinukulit ka nung anak nilang babae dati? Napagtripan yung anak niyo ng baliw na babae. Ayos ba yun? Sobra ka. Pero iho, balita ko. Very talented daw talaga yung biological na anak nila. Nung pumunta ako sa school, naka 700 points daw sa exam yung bata. Ibang klaseng bata yon. Baka yung party para siguro i-celebrate siya. Pupunta na ako. Sige. Akala ko ba ayaw mong pumunta kanina? Ano? Sigurado ka na? Alam mo, pansin ko ang dalas ng pag-uwi ni Ethan. Akala ko nung una kasi namimiss niya tayo. Yun pala, madalas sinatid yung dalaga sa kapitbahay. Yun ang tunay na rason. Hindi pala tayo. Totoo ba yun, anak? Ikaw tsaka yung dalaga ng mga Louis? Akala ko pupunta kayo sa party. Magbibihis lang ako. Philip, come in. Tara, upo kayo, upo. Hi, Ethan! Dito ka na umupo sa tabi ko. Gusto ko yung pagkain doon. Ngayon, pinagdiriwang natin ang pagpasa ni Nancy sa admission exam. Nancy, mas lalo kang magsikap. Okay, Papa. Linda, kahit di ka gandahan ng score mo, okay lang. Pero dapat tularan mo na ang kapatid mo ngayon. Dun sa huling physics problem, paano kaya naging 30 joules yung sagot sa heat produce? Mali kaya yung answer key? Pag nangyaring pumasa si Nancy sa Luminara, sana si Ethan ang magbantay. Hindi po pwede. Kung pumasa man siya, paano ko siya babantayan? Hindi kami magka-department. Pasensya na po kayo. Ikaw talagang bata ka. Sige, cheers. Sige. Ethan, hindi ka na namin naabalahin. Nadiskarte na si Nancy. Kwentuhan mo lang siya tungkol sa school. Bigyan mo lang ng konting tips. Mabilis ang pace sa Luminara. Sobrang busy si Ethan. Kung may kailangan si Nancy, pwede niya kaming lapitan. Tama siya, Robert. Pagdating sa mga bata, labas na tayo doon. Oo nga. Sige, kaya na tayo. Ganito ba kahirap para makapasok sa top school? Kailangan pumasa sa sariling sikap. Hindi dahil sa building donation at hindi madaling makaalis. At para magka-info sa isang school, dapat magtanong sa anak mayaman. Sorry po. Nananadya tong babae to. Talagang papahayain pa ako sa harapan ni Ethan. Linda! Paiyak na, natatawa ka pa? Ang sama mo, ang baba mo lang sa exams, aasarin mo pa si Nancy? Hindi ko naman siya inaasar. Inaasar mo. Halata namang naiinggit ka sa kanya. Linda, mag-sorry ka. Linda, mag-sorry ka na. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa tama. Magpatulong ka kay Nancy. Mag-aral. Magpapatulong ako sa kanya? Di sira ng pag-aaral. Huwag kang ang ganyan. Alam mo ang galing mo. Mr. Lewis, sa pagkakaalam ko, mataas ang grades ni Linda. Ethan, mataas ang grades ni Linda? Naloko ka ba niya? Bale, sir, alam niyo ba nakuha niya yung score? Ilan nga ba? Mga 300 or 400 siguro. Kung titingnan pinanggalingan niya, aasa ka pa. Kainis. Hamakin mo na ako. Huwag mo lang hamakin ang probinsya ng Brookshire. Hindi kami basta-basta. Ang hamakin ang probinsya ng Brookshire. Hindi kami basta-basta. Wala lang kaming top universities. O ano yan? Yung binti ko. Ano na naman ba pinagagagawa mo dyan? Binigo kita, probinsya ko, Brookshire. Linda, sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang score na nakuha mo? Gusto niyo talagang malaman? Nakakuha ako ng 7. Oh, tumatawag yung school director ni Nancy. Nakakuha ako ng score na... Ganyan kagaling yan si Nancy. Yung teacher niya mismo ang tumatawag sa amin. Hello? Naririnig niyo ba ako? Makain tayo. Pwedeng sa labas mo sagutin. Ay, okay lang naman yan. Tama ba ako, Philip? Oo, tama. Hello? Naririnig niyo ba ako? Mr. Lewis, ang bait niyo talaga. At
At dahil celebration to ngayon ni Nancy, speaker natin para marinig ng lahat. Okay ba? Yes, hello? Yes, hello. Hello, Mr. Lewis. Hindi ko po makontak asawa nyo. Kaya sa inyo na lang po. Ang score ni Nancy sa mock exam ay 541 points. 3 points above passing score. Nako, sir. Good news talaga yan. Diyos ko, sa tono mo, akala ko bumagsak si Nancy. Actually, may gusto sana akong itanong sa inyo. Nabanggit ni Nancy na malayong kamag-anak niyo raw si Linda Walker at dyan daw siya nakatira sa inyo ngayon. Gusto ko lang i-confirm para maintindihan ang sitwasyon niya. Ano kayang problema na naman kay Linda? Pamangkin ng tax bureau director tong school director. Hindi ko pwedeng banggain. Oo, bale, kinuha namin siya galing probinsya. May ugali lang yung bata. Sir, kung may nagawa siyang hindi maganda, sabihin niyo lang sa akin. Akong bahala. Bakit po? Hindi ba kayo close sa bata? Kasi malayong kamag-anak siya. Kaya hindi lumaki sa pamilya namin. Grabe kung pag-usapan siya ng mga Luis. Pero wala lang sa kanya lahat. Wala po ba kayong alam sa sitwasyon nung bata? Nung nag-register si Linda, sabi ni Nancy poor academic performance at behavior siya. Pero ang nakuhang score ni Linda ay 790. Highest scorer. Hindi sana mababa ang score ni Nancy kung parehong education level ni Linda. Kung may star student lang ako tulad niya, promoted na ako to vice principal. Baka pwede siyang palipatin sa klase ko. Nakakahiya. Paano nangyari yun? Si Nancy dapat disiplinahin niyo. Kung hindi niya siniraan si Linda, vice principal na sana ako. Wala na. Sira lahat. Nag-invest ako sa 3 anak ko. Ginastusan para lang gumanda ang connection sa tax bureau. Masayang lahat. Ayaw namin makaabala sa usapang pamilya. Mauna na kami, ha? Ma, hindi pa tayo tapos kumain. Linda. Linda, halika rito. Kumakain pa ako. Sabihin nyo na lang ngayon. Sobrang imposible. 719? Nandaya ka siguro, no? Sabihin nyo na sa akin lahat. Pero yun talaga score ko. Ikaw, kahit aralin mo lahat ng libro, kakayanin mo ba yon? Ba? Hindi mo afford magpa-tutor? Di ka mapag-aral dahil sa trabaho? Oo, kaya pinilit ko talaga mag-aral maigi. Magpaturo sa teachers. Wala talaga akong sinayang na oras. Sorry, Linda. Ang galing-galing mo pala. Ginagaya ko lang yung iba. Kaya kumpara sa iba, wala talaga akong sinabi.